Wala pang ganong klaseng relo. You're missing the point eh. The point is, kahit anong sabihin mo, except yung sabihin mo, ba't bibigay relo ko sa'yo? Ininsulto mo yung bata. Do you think the armed forces will appreciate that? Hindi. The more yung armed forces mo, commander-in-chief ka, the armed forces will sway to the vice president. Because you don't understand what leadership is all about. And this woman, this lady, understand what leadership is all about. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pagkikinggan si Kadado mga kababayan. Naging mainit na balita sa AFP itong ginawa ni Bongbong Marcos. Nakasuhan ng estudyanteng humihingi ng kanyang relo na ang gusto nilang mangyari dahil sa pagbunyag ni VP Sara dito sa ginawa nga ni Bongit na di pagbigay sa relo, siya na ating Vice Presidente ang magmukhang masama. Na ang mindset kung hindi sana ihinulungkat ni VP Sara, sana tahimik ang buhay ng estudyanteng ito. Ngunit wika nga ni Kadado, maling-mali itong ginagawa ni Bongbong Marcos, na mas lalong naiinis ang AFP sa kanya at lalong dumidikit ang mga kasundaluhan sa mga Duterte, partikular na nga kay VP Sara. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, nilinaw ni Kadado na hindi galit ang AFP kay VP Sara, sapagkat ina-address niya lamang na maling-mali ang ginawa ng presidente na si Bongbong Marcos. Na ngayon dahil sa kahiyan, gumagawa na naman ng paraan para masisi kay VP Sara ang mga revelasyon patungkol sa kanya. Ngunit wika nga ni Serdado hindi bulag ang mga AFP sa katotohanan na itong si Bongbong Marcos talaga ang siyang malaking problema. Nabangag na nga hindi pa marunong tumanggap sa kanyang pagkakamali. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sa past vlog na the intent really probably is to pin the blame on Sara. Hindi sana mamalasin yung bata na yan kung hindi nag-ingay si Sara. Ganon yung dating. So, and they're missing the problem. Actually, mali yung basa ng mga handler ni BBM. BBM, mali yung basa ng mga tao mo. Kasi pagka tinira niyo yung bata, akala niyo magagalit yung AP kay BP Sara. Hindi. Hindi yun Mali na naman kayo It is the concern of Sara do sa bata. Concern do sa sinagot ng presidente ng Pilipinas na dapat may empathy siya dun sa tao. Sinabi naman ni Sara, you read between the lines, sinabi ni Sara, it was inappropriate. Alam niyang mali, pero wag mong pahiya yung bata. Wag may pahiya yung bata, ibig sabihin, wag mo nang habulin hanggang ngayon, pinapahiyaan nyo na naman yung bata. Diba? Kaya nga, sa tingin nyo, yung ginawa nyo yan, magkakampi yung AFP sa iyo, BBM, you stop it. Because lalo yung tinutulak ang AFP kay Sara. Nag-a-advise ako, 14 pesos, 1 peso ulit. 13, di ba? 1 peso ulit. Gusto yung AFP hindi ma-involve, wag niyong i-involve. Kasi yung pagganyan, kaya nga sabi ko, hayaan nyo na lang yung bata, kurikin nyo yung sistema, napakadali naman nun, maglagay-lagay memo, henceforth, wag na mangyari, wag nang hihingi na relo, ganun lang kasimple. Wag nyo sirain yung karir ng tao. Ang gusto nyo kasi, palitawin, magalit yung bata, magalit yung mga mista niya, magalit yung klase niya, magalit lahat ng PMA, para sabihin na si Sara Duterte ang may kasalanan. Hindi mangyayari yun. Because you miss again the point, ang hina ng mga pick-up ninyo. The point is, mali ang sinagot ng presidente ng Pilipinas. Pinapayam. Sinabi na nga niya, inappropriate. Ibig sabihin, she recognizes na mali yun. The same way na si BBM recognizes na mali yun. Ba't ibibigay yung relo ko sa'yo? Mali yung sagot. Medyo may pagkakonyo. Masyado siyang mataas. Ba't ko bibigay sa'yo? Mahal-mahal ito. Ang daming pwede sabihin nga. Na yung iba pa nga ang sinasabi, putya, wala, ewan ko ba, mapapaaway lang tayo.
Kahit anong dahilan ay pwede. Regalo ng asawa ko, regalo nanay ko, regalo ng tatay ko. And then yung iba, sasagot pa na wala pang ganong klaseng relo. You're missing the point eh. The point is, kahit anong sabihin mo, except yung sabihin mo, ba't ka bibigay relo ko sa'yo? Ininsulto mo yung bata. So, ano yung key points doon sa sinabi ng Sara? Yun ang isipin nyo. Inappropriate. Agree tayo doon, inappropriate. Kasi yung iba sa inyo, gina-justify pa. Eh, mali naman talaga. Sinabi na nga ng Vice President, inappropriate. Sinabi nga ng Armed Forces, pinarusahan. Oh, eh, tapos awayin niyo yung Armed Forces. Bakit niyo pinarusahan? Hindi niyo awayin yung Armed Forces kasi kinokorek na nga ng Armed Forces ang Mario Joseph. Ang hirap kasi kakadepensa sa mga Duterte, eh lalong nagugulo eh. You attack the problem, you attack the issue. The issue is that yung commander-in-chief na actually sinasabi nga yun, dapat gawin mo eh. Ginaguide pa nga ikaw eh. Pero ang magiging sagot, kung ang naging sagot mo eh nagtaas ka pang ganyan, nagsara ka pa ng pinto, do you think the armed forces will appreciate that? Hindi. The more yung armed forces mo, commander-in-chief ka, the armed forces will sway to the vice president. Because you don't understand what leadership is all about. And this woman, this lady, understand what leadership is all about. Hindi yan nag-training, kagaya mo, nag-SF, SF, SR, Marines. No, you stayed 1 week sa barracks. Nantokwa. Ito, kernel siya, reservist. Pero, bakit niya naintindihan yung dapat mong actuations? Because nga, breeding. Yun hindi nyo naintindihan. Sinasabi na nga yung problema, nagmamanifest yung problema. Hanggang sa presidente at sa vice president, nagmamanifest yung problema. Yung totoong problema. Breeding. Ano magagawa ninyo sa breeding? Dapat, i-correct mo. And it takes years para makorek. Kaya nga, ang solusyon, kung alam mo yung problema, you create systems na yung breeding tama. Ngayon, in the right sense ng breeding na ugali ang pinag-uusapan, ang pag hindi mo matuturuan yung mga magulang ng tamang ugali, yung anak ituturo nila maling ugali, magiging magulang yan, magkakaroon ng anak yan, ang ituturo maling ugali, once in a lifetime lang yung sitwasyon na yung anak, kinorek niya yung mali. Because may natutunan siya sa eskwelahan. May natutunan siya sa barkada niya. Pagka yung magulang, adik din labas ng anak niyan. Kriminal pa. Pagka yung kriminal, ano yung magiging future nitong generation na to? That's why the problem is very grave. Pero hanggat hindi natin naintindihan yung problema, it will continue to manifest the same symptoms. Nagmanifest kay BBM yung problema. Ayan, presidente natin yan. Nagmamanifest kay BP Sara. Tama ka doon, Sir Dado, na ang malaking problema dito ang presidente mismo na si Bongbong Marcos. Gumagawa na nga ng solusyon itong si VP Sara upang mabulgar ang mga kahayupan o kabulukan ng administrasyong ito Sara, yung solusyon. Di nyo gets? Yung isa, alam niya, inappropriate. Huwag mong ipahiya. I-correct mo ng maayos. Kaya tayo, taong bayan, dapat intindihin ninyo, walang kilingan, ina-identify mo yung problema ng bansa. Nagmamanifest kayo sa dalawang leader. Yung isa, problema talaga, yung isa, solusyon. Ngayon, kung ito problema, ano yung solusyon? Hindi ito. Ito yung mali, ito yung tama. Anong ginagawa ninyo? Ay, nako, Pilipinas. Kung hayaan nyo lang ito, no, hayaan nyo lang yan, and then do it yourself, DIY, do it yourself, KKB, kanya-kanya,
No, KKD, kanya-kanyang diskarte, bahala ka sa buhay mo. Matapos mo siyang mag-people power, iluklok nyo siya, wala, nandun pa rin tayo. It's the same cycle. It has to be a reboot. You tell her, Proclamation 1. Kaya nga may mga vlog eh. You tell her, Proclamation, madam, mag-ano ka, mag-rev gov. And convince her, why? Diba? Because if you will not reboot, you will continue to have the same problem. Lilipas ka ng 6 na taon, nandun pa rin yung problema. Because ang tendency natin, personalities. Personalities. Lagay ka Duterte, sigurado yan. Ganon yung mindset ng tao ngayon. Basta Duterte. Subok yan. Mga ganon eh, nadidinig mo yung mga vlogger, ganon eh. Nadidinig mo mga comment, ganon. Duterte forever. Basta Duterte, solid. Basta Duterte, tama yan. Basta Duterte, basta Duterte. And you do not even know why. Ganon yung attitude natin kasi subok na. But you are not attacking the problem. What if you run out of Dutertes? That's the problem. Isang problema manifestation yon. You have to correct the root cause of the problem. And yung sinabi ko sa mga vlogs na, DNA nito, DNA noon, what is good, this, here. Pagsamahin mo because tayo magdidictate kung anong gusto natin. Future leaders. Tayo. And if you have a school, an academy, na tamang values, value formation, tamang breeding ng mga leader, and then you attack yung mga pamilya at yung eskwelahan, and after that, yun ang wala. Meron kang pamilya na baka pumapalpak. Meron kang mga primary, secondary, tsaka tertiary education, baka pumapalpak. Ayusin mo yan. Such that meron kang overall master plan kung paano mo ang production line mo ng Pilipinos, in the end, ang lilitaw, panay matitinong Pilipino, panay concerned na Pilipino, nationalistic, patriotic, competent na mga Pilipino. Kahit saan mo ilagay, kahit saan parte ng mundo, Pilipino yan. You will have the same results. Meron kang parang bell curve, karamihan ng Pilipino nandoon. Yun yung spectrum, panay matitino. How do you do that? It can be done. Kaya nga, ayusin mo to, and then lagyan mo pa dito. From age 22 after college, lagyan mo ng isa na ng leadership academy, political academy, for those who want to be future leaders. If you want to be a future leader, barangay captain, you take 6 months or 1 month na course. 6 months siguro, 3 months. You get certified. Patakbo ka sa COMELEC, pakita mo yon. Lista ka ng COMELEC, hindi ka nuwisans. Graduate ka doon sa eskwelahan mo eh. Tapos doon, COMELEC, i-re-reboot natin. Paano ma-re-reboot yung COMELEC? Proclamation 1. That gives you the power. And Proclamation 2. No? Which is gusto ko i-discuss. So pagkadating doon, Proclamation 1, Proclamation 2, may Proclamation 3, Proclamation 4. Hanggang 20 na nga eh. So ang dami kong ibablog, ano? Dami kong content. Dami kong content. Pagka tinatamad nga ako, ayoko eh. Kasi nakakainit na ulo eh. Nakakainit na ulo, nakaka-stress. Pero solusyon ng Pilipinas kasi, pipikapin niya ni Commander Bukay. Discuss para si Ranger Kidlat. Pero basically, yun ayaw ko ng revolutionary ek na yan. Ayaw ko ng revolusyon. Pero thinking ahead ako. Thinking ahead. Kung magkaroon man ng change, kinakailangan tayo. We want to, kung magkaroon yung change, it has to be a whole of nation approach. Para makaalis tayo dun sa spear of doom na tatawagin ko nga spear of doom, cycle of doom. Wala paikot-ikot lang, ilan years na tayo, 40 years, sinayang mo yung nag-February Revolution ka, wala 1986, 14 years plus 24, 38 years, papunta tayo election 2025, nakaka-12 elections na tayo, midterm tsaka presidential, no? Pinagsama, 6-6. So,
magiging 13 years na eleksyon, midterm ngayon, 2025. Hindi pa tayo natuto hanggang ngayon, ganun pa rin problema. Nagdadayan sa eleksyon. Bakit? Manifestation yon. Hindi lang korupsyon ang problema, manifestation din yon. Bakit nagkakaroon dayaan ng eleksyon? Ba't nagkakaroon ng bilihan? Bakit may ayuda? Bakit yung mga botante, binebenta yung boto nila? Tapos magko-complain sila, naghihirap sila. Walang bigas, mataas yung bilihin. Tarantado, binoto yung tao eh. Nagpabudol tayo eh, ganun ba? So, paano yung manifestation ang problema? And we don't even know what is the problem. And I'm trying to come out first, thinking aloud, what is the problem? Agree kayo? Agree kayo. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Pero sa tingin ko, yun yung problema. Korek ka doon, Sir Dado. Nasa loob ng gobyerno ang problema, kundi ang presidente nating bangag na nakikitaan na nga ng pagkawik, hindi pa rin bumababa. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat, ingat, and God bless.